Babala, ang inyong mapapanood ay may sensitibong paksa, marahas na eksena at paggamit ng maselang pananalita. Ang mga eksena at salitang maririnig sa programa ito ay maaaring hindi angkop sa ibang manonood. Away bata yan ma'am, bakit paabutin sa punto na sasapakin ng lalaking 17 years old, babae lang na 15 years old? Hindi po pwede kahit sinong tao gamitin ang dahas against one person. Kasalanan din yung anak ko, kaso lang. No, hindi ko ilalagay lahat sa anak mo, may kasalanan din ang magulang. Hindi ma'am, tinatanong ko kung ano yung ginawa mo para pangaralan at disiplinahin yung anak mo. Sabi ko wag mo nang ulitin. Mga magulang na yan, dahil maliwanag na hindi nila naturuan ang kanilang mga anak sa mabuting asal, kinukonsente pa nila yung ginagawang kabalbalan ng kanilang anak. For yung nangyari yung pag-initan nila, yung lalaki na yan, binabantaan na siya. Sabi niya sa akin, pinapakailaman daw yung Facebook account ng... Ano po masasabi natin dun sa nangyari na insidente at may video pa na kung saan ang anak ninyo sinaktan ng kanyang pinsan? Tripan yung account ng anak ko. Okay, pinagtripan ang account ng anak mo. Paano pinagtripan ang account ng anak mo? Ginagamit niya po yun sa chat sa kaibigan niya. O kung ano-ano lang yung sinasabi para panira ba. Yun, galit na galit yung anak ko. Yung sinaktan niya yung pinsan niya. Anong ginawa ninyo bilang isang nanay dun sa nangyari? Pinagalitan lang siya namin kasi hindi naman kami malapit sa kanya, malayo sila eh. Sinong pinagalitan mo? Yung anak ko, Yung anak mo yung pinagalitan mo. Yan ang kita natin sa video, yung pananakit niya. So pinagalitan mo siya. Anong sinabi mo sa kanya? bakit ginawa mo yun, pinsan? Hindi ma'am, tinatanong ko kung ano yung ginawa mo para pangaralan at disiplinahin yung anak mo. Sabi ko wag mo nang ulitin kasi pinsan mo yon. Tapos dapat nirespeto mo babae yon. Kaso lang, yun nga, galit na galit siya kasi nga yung account pinakaialaman. So yun lang ang ginawa ninyo? Pinagsabihan nyo lang? Wala kayong ginawang iba? Takta ni papa niya. Ma'am, ganito na yung gusto ko sabihin kasi mukhang binibigyan mo pa ng puwang itong anak mo na para magdahilan dahil dito sa Facebook account ay pwede nang sapakin, pwede nang saktan itong 15 years old na babae. Away bata yan ma'am, bakit paabutin sa punto na sasapakin ng lalaking 17 years old, babae lang na 15 years old? Sino may pagkakamali dito aside sa bata? Kasalanan din yung anak ko, kaso lang. No, hindi ko ilalagay lahat sa anak mo, may kasalanan din ang magulang. Naintindihan mo? 17 years old, minor pa lang yan ma'am. Tapos ganun ang gagawin sa isang babae? Oo. What more kapag lumaki yan, biglang mamaya mambubugbog pa yan ng asawa niya, ng kung sino-sino kaibigan niyang babae, dahil sa ganyang klaseng pagkukonsinti ninyo. Hindi naman kinakonsenti, sir. Ganon, hindi nga namin alam. Paano hindi kinukonsinti ma'am? Bungad mo nga sa akin dahil dun sa Facebook. So dahil sa Facebook, okay lang sapakin yung babae na yun? Minor de edad pa. Alam mo ba ma'am, kahit 17 years old yan, pwede yan masampahan ng kaso dahil dyan sa pinaggagawa niya? Aminado ka ba na may pagpapabaya kayo? Wala naman, sir. Pabaya, tinututukan niyo yung bata. Hindi naman talaga namin alam na magagawa ng anak namin yun. Ma'am, balita ko pa nga, hindi pa daw to itong unang beses na nangyari. Opo. Opo. So, pangalawang beses na nangyari, tapos sadyang, yan lang yung ginawa ninyo, parang kinukonsinti nyo pa. Hindi naman po. Hindi naman po namin kinakonsenti. Hindi naman kinukonsinti, ma'am. Nasapak na ng anak mo, pangalawang beses na, wala pa rin kayong ginagawa na maayos na disiplina. Kasi ma'am, kahit anong dahilan yan, whether kinalikot or hindi, kung ano ba yung totoong storya, hindi po pwede kahit anong sinong tao gamitin ang dahas at violence against one person. Ito sa estilo ng anak mo, kung tutuusin, dapat merong pananagutan. Hindi lang yung bata, kundi kayo. So anong sa tingin nyo ma'am na dapat gagawin ninyo ngayon? Bilang mga magulang, manghihingi ba kayo ng patawad at tatanggapin kung ano man yung responsibilidad at obligasyon na kinakailangan nyong gawin? O, sir, pasensya. Doon ka manghingi ng pasensya doon sa magulang. Tapos yung anak na isa, pagtapos yung isang anak mo, pagka may narinig pa ako na may nangyari dyan, na nambugbog siya ulit, abay, ibang usapan na yan. Kung nakikita natin dito sa pangyayari ito na kung saan may 17 years old na nanakit ng isang 15 years old na babae at hindi lang daw ito ang unang beses na nangyari. Ma'am, ano pong magagawa ng ating CSWDO dito?
In regards po, kasi po involve yung dalawa pong minors natin. Make sure po natin na yung both minors natin is maintain po natin yung confidentiality ng case. Tapos, especially yung kami sa Bago City, kami yung mag-assist sa minor natin na taga Bago City in regards sa Pero ma'am, ano pong nakikita natin na possible violations on the part ng mga magulang and also possible dito sa bata? Kasi I do understand dito sa nangyari na nakakabahala yung ganitong klaseng estilo na merong bata na ganyan. So, yung parents po, kailangan po dumaan sa intervention program din po na para maging aware at yung parenting at saka responsible parenthood maging ma-remind po sila ng kanilang mga duties and responsibilities as parents po. Pagka ganitong ang nanakit ay bata, ang sinaktan ay bata. Paunahin dyan, siyempre, yung Republic Act 7610, ginawang Carl Tulfo. Yung pong abuso kontra bata. Sabi po ng batas na yan, hindi mahalaga kung sinong gumawa ng abuso, kaya na matanda, o di kaya kaparehong bata, noong bata na abuso, o di kaya napahirapan, o di kaya nabugbog. Yan po yung ulang batas dyan. May pananagutan po lagi. Yun pong mga gumawa ng abuso, lalo na po physical na abuso doon po sa menor de edad. Ikalawa pong batas dyan, yung Republic Act 9344 o yung tinatawag nating Juvenile Justice Law. Ang issue po nating dapat tinitingnan dito, 15 taong gulang yung sinasabing na biktima, 17 taong gulang yung nambiktima. Sa ganyang sitwasyon po, no, without delving into the identities or the personalities, pag-usapan natin yung batas. Pagka po mataas ang edad sa 15 hanggang 18 taong gulang na po yung edad, ang sinasabi po ng Republic Act 9344, Juvenile Justice Law, pag-aaralan po ng mga otoridad, una, siyempre yung social worker, o di kaya nung barangay, o di kaya noong kapulisan who will come in contact with a child in conflict with the law. Titignan po nila kung ito'y kumilos yung nanakit ng buo ng abuso sa kanyang kapwa bata, ginawang Carl Tulfo, acted with discernment. Alam niyang mali ang ginagawa niya, pero talagang ginawa pa rin niya. May pananagutan na po siya, at ang sinasabi po ng batas, siya ay uusigin ayon sa mga batas na umiiral sa kasalukuyan. Ang mga magulang na yan, maliwanag na hindi nila naturuan ang kanilang mga anak sa mabuting asal at lumilitaw, kinukonsente pa nila yung ginagawang kabalbalan ng kanilang anak na menor de edad. Ang pananagutan po niya, Republic Act 7610 na yan, hindi lang nagpabaya. Dahil inabuso niya yung bata, hindi niya binigyan ng tamang aral. Ano pong magagawa natin or masasabi natin dito sa nanay regarding dito, kasi this isn't the first time, pangalawang beses na nangyari ito, and as I was saying kanina, what if may nangyaring major injury sa... Sundin po natin ang batas, ginawang Carl Tulfo, Republic Act 9344. Kung ganyan, yung tinatawag po nilang child in conflict with the law, yung Section 20 ng Republic Act 9344, meron pong intervention ang mga otoridad natin dyan. Ang ibig sabihin po ng intervention, pwede pong makialam ang DSWD sa kanyang social social work officer sa isang lugar kung saan nangyari ang krimen upang kunin muna ang bata. At pagkatapos, alamin, magkaroon ng case study, alamin kung bakit ganito itong bata. At pagkatapos, ginawang Carl Tulfo, kung mapapatunayan ng social worker na hindi ito kumilos ng may discernment. Although dito po sa kasong ito, binabanggit nyo, talagang medyo malala yung kaalaman ng bata na krimen na yung kanyang ginagawa. Magre-recommenda po siya ng tinatawag na diversionary actions para nang sa ganun mailihis yung bata. Pero pagka mapatunayan ni social worker ginawang Carl Tulfo na talagang itong batang to yung bang tinatawag nating recidivist, paulit-ulit na lang, ginawang Carl Tulfo, dapat i-recommenda niya nung social worker na masampahan na po ng kaso yan sa piskalya. Akin lang, sir, gusto ko sana kasuhan yan, sir. So gusto mo Kasi ng kasuhan? dalawang beses na nangyari yan, sir. Hindi ko yung mababantay ang mga anak ko kasi malayo ako. Sa susunod, sir, hindi na ganyan yung mangyayari. Alright, sige ma'am. So willing kayo na mag-complain na doon sa ating CSWD for possible filing ng case dito sa menor de edad. Ma'am, ano pong magagawa natin? Sir, as per validation po with our WCP
WCPD po, na-assist po sila, na-blatter na daw po, and then binigyan daw sila ng referral, medical legal. And then waiting po yung WCPD natin, medical result nila. At binigyan sila ng instructions ano po ng certificate to file action po para need po siya na requirement. Okay. Are you para talking about barangay po? Tama po ba? Parang requirements from the barangay para maibigay sa inyo lahat to file the case? Yes po, yun daw po yung yung requirement para ma-file yung case po ng minor na complainant po natin. Well, tama naman po yun, pero dapat po kasi yung social worker na ang kikilos, Ginoong Carl Tulfo. Tungkulin niya yun eh. Ibig sabihin, siya po ay social worker at may tungkulin po siya, lalo na po pagka child in conflict with the law. Hindi po iniaasa yan ng DSWD o ng social worker sa sino pa mang ibang mga ahensya ng gobyerno, kagaya po ng barangay. Ibig sabihin, ang first order of the day ng social work, siya na po ang mag-iimbestiga at pangunahin po dyan, titignan po niya yung bata na siyang offender, siyang nakagawa ng hindi mabuti sa kanyang kapwa bata or kung kanino pa man. Titignan po niya kung yan ay mababa sa 18, mataas sa 15 ang edad, yan ba'y kumilos na talaga namang alam na niya na puro kabalbala ng kanyang ginagawa, acting with discernment. Sabi, ang kanyang tungkulin dyan, pagre-recommenda na po siya eh. Makikita naman po niya yan sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa bata, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tinatawag na social case study on Okay. her own, on the part of the social worker herself or himself. Actually, sir, andyan na po yung lahat ng papers nila. Yung result na lang po ng medical, yung hinihintay po ng Okay. WCPD natin Okay. dito sa Bago City po. Okay po. We assist po yung minor complainant natin, pero the CICL po, on the other city will also take charge of the CICL po. Kay Ma'am Marites, ganito no, so makikipag-ugnayan ng tanggapan ng CSWDO either sa'yo or official representative mo para regarding dito sa case na iplano mo isampa doon sa bata, no? Maganda din siguro kung ma-check mo din kung ano bang posible. So with that said, dito tayo nagtatapos, magkakaroon din tayo ng update sa sumbong nito. Ito ang helpdesk, ibawidag mo.